Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Trip mo maglinis ngayon? Inihinto ni April ang ginagawang pagsasalansa ng mga nagkalat na libro para lingunin si Rohan. Nakatayo ito sa pintuan ng library. Naabutan ko ng makalat dito nang dumating ako kanina. Nagkalat ang mga libro na pumasok siya sa library. Halos hindi na nga makita ang carpet sa dami na nagkalat na libro doon. Ayaw sana niya makaharap si Rohan pagkatapos na nangyari sa kanila sa batuhan. Pero hindi niya ito pwedeng iwasan dahil may trabaho siyang kailangan tapusin at boss niya ito. Nang maabutan niya magulo ang library, ay saglit na nawaglit ito sa isip niya. Ang gusto lang niya ng mga sandaling iyon ay maayos ang mga nakakalat na libro. Itinuloy niya na alantang gawain. Pasalampak na umupo siya sa bangko pagkatapos niyang ilapag sa desk ang mga librong hawak niya. Sino kayang gumulo sa mga to? At bakit ginawa niya to? Sa tingin ko, ang interesanteng tanong ngayon ay kung kailan nagulo mga ito, anito at pumasok ito sa library. Kailan? Nagkibet-balikat ito. Nangyari ba ito kagabi at hindi lang natin narinig ang ingay? O may pumasok sa bahay kanina nasa beach pa tayo? Nag-init ang mga pisngi niya nang banggitin ito tungkol sa beach. May nawawala ba? Stupid question. Sabi rin agad nito na imuestra niya rito ang nagkalat ng mga libro. Hindi niya agad malalaman kung may nawawala dahil sa dami ng kalat doon. Pinag-iisipan ko kung dapat na tayong tumawag ng pulis o hindi. May nagnakaw? Tumingin siya sa glass cabinet na nakapwesto malapit sa pinto. Nagitla siya na makitang wala ng laman ng cabinet. Doon mo ba inilagay ang mga valuable books na sinabi mo sa akin? Yung mga Darwin, iba pang mga sinabi mo kahapon? Tanong nito. Kagaya niya, ay nakatingin din ito sa cabinet. Oo, I thought it was best to keep them all together. Pero pinadali ko lang pala ang trabaho ng mga magnanakaw. Nanlambot siya. Sa tingin mo, dapat tayong tumawag ng pulis? Tinitigan siya nito, saka pinagtaasan siya ng isang kilay. Don't you? Yes of course. Kung okay lang sa'yo. Tumayo siya. Kung okay lang sa... Bakit naman hindi magiging okay sa akin? Nakakunot noong tanong nito. Pero maya-maya ay nagdilim ang mukha nito. Tila nahulaan ang dahilan niya. Nag-iwas siya ng tingin. Naisip ko lang na baka ayoko nang marinig ko anong naisip mo. Galit na sabi nito. Nasisiyahan ka ba kapag iniisip mo may ginagawa kong iligal? Na-excite ka bang isipin yon? Hindi mo na kailangan mang insulto. Sa tingin ko, kailangan yon. Matigas sa sabi nito. Ano bang iniisip mo na trabaho ko sa Amerika? Something illegal? Obviously. Gun running maybe? Or selling drugs? Don't be ridiculous. Naiilang na saway niya rito. Wala siyang ideya kung anong ginagawa nito sa Amerika. Paano niya malalaman kung ayaw nitong sabihin iyon sa kanya? Humanakip-kip ito saka siya tinignan. So, ano pang iniisip mo na pagkatapos mong alisin ang gun running at pagbebenta ng drugs? Naghahamong tanong nito. Tama na, Rohan. Pag-awat niya dito. No, seriously, interesado akong malaman. Alam niya makatwiran lang na magalit ito sa kanya dahil sa mga pagdududa niya dito. Pero may dahilan naman iyon. She moistened her dry lips. Naisip kong baka isa kang mercenary. Wika niya. Halatang lalo ito nagalit sa sinabi niya. Mula sa pagiging sundalo para sa bansa, iniisip mo naging hired killer ako para sa kung sino mang makakayang bayaran na serbisyo ko? Kung magkakwento ka lang, hindi ako mag-iisip na kung ano-ano. And spoil all your fun? Umiiling ito. Hindi ko yun gagawin, pero hindi na ikanatutuwa mga naiisip niya. I'm sorry kung nainsulto kita. Bakit mo naman naisip na may insulto ako dahil ang inisip mong hired killer ako? Sarkastikong tanong nito. Nag-sorry na ako. At syempre, maayos na nun ang lahat, ganun ba? No, it obviously doesn't make it okay. Wala akong karapatang pag-isipan ka na kahit ano, lalo na tungkol sa trabaho mo ngayon.
Tama ka, he agreed. Tinitiyak ko sa'yo na wala akong kahit anong kailangang itago sa mga pulis. Can you claim the same? May paghahamong tanong nito sa kanya. Ano naman itatago ko? Nagtatakang tanong niya. Kumanukip-kip ito. You tell me. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi mo. He scowled at her. Magkano lang bang kinikita ng isang history teacher? Hindi sapat, I'm sure. At kahit magkano pang sweldo mo, tiyak na malaking tulong na ilang bilyong pwede mo itabi sa bangko. Iniisip mo nga akong gumawa nito? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Nasapo pa niya ang kanyang dibdib. Iniisip mo na bumalik ako mula sa beach at sinadya kong guluhin ang lahat ng libro para pagtakpan na kung nagnakaw ng first edition ng Darwin? Posible iyon, kaysa sa iniisip mong hired killer ako. Tama ito. His theory didn't sound less plausible. Pero hindi lang kinikita niya sa pagiging history teacher ang source of income niya. Hindi may kukumpara ang kinikita niya sa pagtuturo kahit sa pinakakalingkingan na iniwan sa kanyang kayamanan ng mommy niya 10 taon na nakalilipas. Pero hindi nito kailangan malaman pang tungkol doon. Tumayo na siya. Sa palagay ko, tama na pag-iinsulto sa atin sa isa't isa ngayong umaga. Tumawag na lang tayo ng pulis at hayaan na lang natin sila ang mag-imbestiga. Isang oras pang lumipas bago dumating ang mga pulis. Wala raw forced entry na nangyari. Ayon sa investigasyon ng mga ito sa crime scene, kinuhanan si April ng pahayag at gayon din si Rohan. Kapag kuwan, ay iniligpit nila ang mga nagkalat na libro. Well, that wasn't too helpful, was it? Ani Rohan. Sinabi ko na sa'yong marami nangyayari na kawan nito mga nakalipas na araw. Distracted na sagot niya. Sinacheck kasi niya mga title na naayos na mga libro. Kung nag-focus lang ang mga pulis sa crime scene, baka mas mahuli pa nila ang magdanakaw. Tila nayayamot na sabi ni Rohan. Mukhang hindi rin ito natuwa na sandali lang naman lagi mga pulis doon. Hindi pa natin natitiyak kung talaga may naganap na krimen. Bukod sa obvious na vandalism, hanggat hindi natin na-check ang lahat ng libro. Iyon din ang sabi ng mga pulis, kaya ngayon ay magkatulong na nilang sinusort ang mga nagkalat na libro. Alam niyang aabutin iyon ng ilang oras o baka araw pa. Kung mahirap magkatalog ng mga libro kapag nakaayos sa mga iyon, lalo na ng mga librong wala sa ayos at maaring may nawawala pa. Siguro hindi naman tayo matatagalan bago natin malaman kung nawawala nga ang Darwin. Aniya, mukhang lalo kung kailangan ng serbisyo mo ngayon. Maya-maya sabi nito habang sinacheck nito ang mga librong na isilansana nila. Pinukol niya ito ng matalim na tingin. What's that supposed to mean? Wala iyong ibig sabihin. Anito sa kabumuntong hininga. Kila-konsumido ito. Maya-maya ay tumawid ito ng tayo. Magpapatimpla ko ng kape kay Aling Maita. It might help us get through this. Lumabas ito ng library. Naiwan siyang distracted at sinacheck at isinasalansan ng mga libro. Lihim niya na hiling na sana ay maglaho ang lahat na nangyari ng umagang iyon. Ang nangyari sa beach, ang pagkakatuklas niya sa break-in, ang pag-uusap nila pagkatapos niyon at ang kawalang tulong ng mga pulis. Alam niya hindi maaalis ang isang tasa ng kape ang mga pagdududa tensyon sa pagitan nila ni Rohan. Lalo na ngayon, hindi pa sila gaano magkakilala at wala silang tiwala sa isa't isa. The first might know fully, the second of course. Pero hindi sinabi niya nito na aalis din agad ito pagkalibing sa papa nito ay hindi na iyon mangyayari. Siguro ay para din sa kabubuti nila iyon. Basta sa mga naging reaksyon niya dito kanina, alam niya mas mabuti hindi na niya ito makilala pa ng lubos. Maya-maya pa ay nagbalik ito. May dala itong tray. Sorry kung natagalan ako. Hindi ko kasi makita si Aling Maita, kaya ako nalang nagtimpla ng kape. Huminto ito sa pagsasalita, tinignan siya. April, umiyak ka ba? Tila namamanghang tanong nito. Hinawakan niya ang kanyang muka at nadama niyang basa sa mga pisngi niya. Hindi siya aware na umiiyak na siya. I'm sorry, hindi ko lang matanggap na may gumawa ng ganito sa mga libro. Books don't harm people. They're here to provide knowledge, entertainment. They're my life. Paliwanag niya sa garalgal na tinig. They're my friends. Dagdag pa niya habang panay ang patak ng mga luha niya. Pero sa sarili niya, aminado siyang hindi lang mga libro ang dahilan ng pag-iyak niya. Ibinaba muna ni Rohan ang dalang tray bago niya nilapitan si April. Habang tinitignan nila ang ekspresyon ng mukha nito, pinatitiyak niyang totoo nalulungkot ito sa mga nangyari. Na-appreciate naman niya mga libro. Iyon nga lang, para sa kanya,
Ikatulad lang ang mga iyon ng ibang bagay na maaaring palitan. Pero iba si April. She talked about books lovingly. Nalulungkot ito na nagulo ang mga iyon dahil itinuturing talaga nitong kaibigan ng mga iyon. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng buhay mayroon ito para libro ituring nito mga kaibigan sa halip na ibang tao. Hindi pa katapusan ng mundo. Itinaas niya baba nito at sinalubong ang tingin nito. Ilang oras ang lang at matatapos na rin natin ang mga ito. Natitiyak kung may ibang bagay ka pang kailangan gawin. Anito, he grimaced. Kagaya ng pag-aayos sa mga gamit ni Papa? Believe me, hindi ako nagmamadaling gawin yon. Natigilan nito at maya-maya lumayo ito sa kanya. I'm so sorry. Iniisip mo siguro napakin-sensitive ko dahil mas concerned pa ako sa mga libro gayong ikaw ang nawalan, ang namatayan. Gaya nga ng sinabi mo, books don't hurt people. Masuyong bulong niya rito. Habang pinagmamasdan niya napakalungkot na mukha nito, ay may nagsulputang mga tanong sa isip niya. Sino nanakit sa'yo, April? Malumanay na tanong niya rito. Someone you were in love with? Or just your father? Walang nanakit sa akin, Rohan. Tanggi nito. Inabot nito ang tray ng kape. How do you like your coffee? Changing the subject, April? Yes. So, wala kang boyfriend na nang iwan sa'yo? Wala pa. Tinignan niya ito ng mataman. Are you saying I took advantage of you this morning? Sa halip na sumagot, ay iniba ulit nito ang usapan. Itinatanong ko kung anong gusto mong timpla ng kape. Black, no sugar, sagot niya. Noon niya naisip, natapos ng usapang binuksan niya. Gayunman, marami siya nalaman tungkol kay April sa usapang iyon. Mga bagay na marahil ay hindi nito gustong malaman niya. Pagkatapos na nangyari sa beach kaninang umaga, na-realize niya may emosyon din ito na pilit lang nitong kinokontrol at tinatago iyon. Walang kaso iyon sa kanya. Wala naman siya interes sa mga emosyon nito. Teasing her just now had been as much of a mistake on his part as making love with her this morning had been. Titiyakin niya hindi na mauulit iyon. Kaya ko lang gawin ang mga ito na mag-isa. Kung may iba ka pang gagawin, sabi nito pagkaabot sa kanya ng isang tasa ng kape. Itinatabi na naman siya nito. Tulad ng wala na ibang pwedeng gawin dito. How the hell did I stand living here as a kid? Nagkabit balikat ito. It was your family home. This was never a family home. Kontra niya, it was my mother's home, yes. My home too. For the 5 years I lived here. Pero hindi namin nakasama rito si Papa. Most of the time, ay sa Maynila siya nakatira. Hindi kami naging pamilya dito. At nang mamatay ang mama ko, ayoko na rin dito. Kinalma niyang sarili. Sa tinignan nito. Ang sabi mo, buhay pa ang daddy mo. Agad na naging blanco ekspresyon sa mukha nito. Oo. Take my advice, April. Put that particular ghost to rest before he dies and you're the only one who left with all the unresolved issues. Wala akong unresolved issues sa daddy ko. Paniniyak nito. Hindi siya naniniwala sa sinabi nito. Natitiyak niya sa likod ng katatagang pinapakita nito ay marami itong gustong sabihin sa ama nito. At sa nakikita ng reluctance nito, mukhang wala itong balak makipag-ayos sa ama nito. Hindi gaya niya na maraming gustong sabihin sa papa niya. Pero hindi na pwede. Fine, aniya, kapag kuwan umakto siyang parang walang pakialam. May mga phone call akong kailangan gawin ngayong umaga. Sigurado ka bang kaya mo na mag-isa dito? This is what I do best. Kaswala saad nito. What she preferred, he easily guessed. Natitiyak niyang iniisip nito na kung hindi to dadepende sa ibang tao, ay hindi to masasaktan na kahit sino. Naiintindihan niya iyon dahil sa bukat ng pagkakaroon ng ilang kaibigan, he followed the same credo. Tumango siya. Fine, kapag natiyak mo nawawala talaga ang mga first edition, tatawagan ulit natin ang mga pulis. Sa tingin mo, talagang may magnakaw ng mga ito? Don't you? Sana nga'y wala for your sake. My sake? He echoed guardedly, sagot nito. Tumango ito. Alam kong gusto mo nang bumalik sa buhay mo sa New York pagkatapos ng libing ng papa mo. Ninitian niya ito na matipid. Sinisiguro ko sa'yo, hindi makaka-apekto sa mga plano kong pagkawala ng ilang libro, kahit pa first editions ang mga iyon. Pagkasabi niyon, ay tinungo na niya ang pinto ng library. Bago siya lumabas, ay nilingon niya ito. In April? Bakit? He gave her a humorless grin. I no longer live in New York. Namilog ang mga mata nito. You don't? Nope.
Pero doon ako nagpadala ng sulat. Ipinadala lang sa akin ang mga sulat na ipinapadala mo. Iyon ang dahilan, kaya medyo natagalan bago ko iyon natanggap. Pagkasabi niyon, naghahamon tinignan niya ito. Lalo ka ba nakubensin na involved ako sa illegal na trabaho? Iyon ang iniwan niyang tanong dito bago siya lumabas ng silid. Ang daming nangyari mga ka-felisidad. Parehas silang may mga itinatago sa isa't isa. Sino kaya ang pumasok sa bahay at kumuha ng libro? Kaya naman, abangan!